Ito yung ano ko, binilad ko kanina. Tapos kaninang umaga inano ko siya, binilad. Sus, kay ano man, umulan man ng ano lang, kung ano lang na siya. Hindi naman masyadong malakas. Hindi, inano ko na naman. Tinakpan ko na naman ulit. Ngayon, nawala na naman ang ano, ulan. Hay naku. Talagang pinaglalaroan ako ng ulan. Eh ngayon, parang makulimlim na naman. Ay, Diyos ko. Ano kasi to, mustasa yata to eh. Yan, mustasa yan. Ibibilad yan siya. Tapos yan yung gawing ano, lagyan ng asin. Tapos hugasan ito, lagyan ng asin. Tapos ibabad mo yon ng ibabad mo na ng 3 days. Lagyan, pagka ano mo yan, pag after 3 days, hugasan na naman. Hugasan. Tapos anuhan mo siya, yung parang apak-apakan. Aapakan mo yan para mag-ano siya ba, lalambot. Siyempre malinis naman yung ano mo. Gagamit ka ng ano para malinis. Yung paa mo, ano ka ng plastic. Apak-apakan mo yon hanggang sa lalambot siya. Tapos pagkatapos noon, huhugasan na naman ulit. Kasi nalalambot na yun eh. Apak-apakan mo. Hugasan na naman. Hugasan ng mabuti. Tapos ilagay sa drum. Lagyan na naman ng asin. Huwag masyadong maraming asin. Yung ano lang ba, yung hindi siya maalat. Kasi pangit din pag nasubran sa alat. Pagkatapos nun, after mga 1 week mahigit, pwede na siyang kainin. Ano mo yun, igisa mo sa karning baboy, yung giniling na karning baboy. Kailangan may taba kasi mas masarap siya pag mamantika kasi. Maasim-asim na kasi yung ito eh, maasim-asim na siya. Hiwain mo siya ng maliliit, tapos igisa mo. Halo mo ng giniling na karning baboy. Tapos lagyan mo ng ano, sili para maanghang. Sarap nito kasi masarap siya ihalo sa kanin, ganyan ba? Ang sarap niya. Maasim-asim na maalat-alat. Hindi naman siya, yung iba kasi maalat magtimpla. Kailangan mo talagang ibabad muna siya ng matagal sa tubig. Hugasan ng mabuti para matanggal yung alat. Ito kasi yung amo ko, siya yung gumagawa. Siya yung nagtitimpla. Hindi masyadong maalat. Ayan. Yun yung ginagawa ko. Tapos mamaya, baliktad na naman yan. Kapon binilad ko rin to, pangalawang araw siya. Hindi naman masyadong yung init. Kung malakas pang init, maano sana. Kailangan maging ganito na siya Kasi pag hindi mo kasi yan ibilad, pag idiretso mo kasi yan apak-apakan, mapuputol kasi siya ito, mapuputol. Kailangan ibilad mo. Bilad mo muna. Hindi naman yung sobrang tuyo. Tapos ito, pwede siyang pwede mo siyang para matagal na, may dalawang klaseng nito eh.
'Di ba pag yung sinabi ko na matapos na siyang maasin, pwede rin siyang pagkatapos nun ibilad mo na naman ulit sa araw, patuyuin mo siya. Tapos ilagay mo, pag matuyo na yon, ilagay mo siya sa bote. Yung mga bote na mga tanduay, ganon, yung mga malalaki. Mo talaga, isa-isahin mo yun pag lagay doon sa loob. Tapos lagyan mo syempre ng asin ulit para hindi siya, kahit ilang taon siya, hindi siya masisira. Tapos kailangan nakasarado. Pagkatapos nun, kailangan isiksik mo yan siya. Kailangan wala siyang, idiin mo talaga ba sa kahoy. Kailangan kuha ka ng kahoy na idiin mo doon sa loob. Para yung hangin, hindi siya makaano doon. At hindi siya masisira. Kahit matagal siyang nakaano. Kaya ganyan dito sa Taiwan. Maano sila, hindi na sisira basta-basta yung mga gulay. Katulad ng white radish, ganun din ang ginagawa nila. Pag marami ang tanim, pinibilad nila sa araw. Pwede yun na ibibilad pag natuyo. Rin nila yun, i-preserve. Matagal masira yun. Hinahalo rin naman nila yun sa mga yung parang anong tawag doon, yung mga tawag nila dito, yung parang in-steam ba na haluan ng karne, ganyan yung nila, ang tawag doon, di ko alam kung anong tawag doon, basta ganyan sila dito. Hindi masisira yung mga gulay, kahit mga repolyo, pwede mo yun ibilad, lagyan ng asin, tapos pwede mo yung ilagay sa freezer para hindi siya masira. Kasi sa Pinas, pag masira, tapon. Dito walang matapon na mga gulay, kasi nga ang winter dito 6 months, tapos 6 months ang summer. So pag winter, marami talagang mga gulay na matatanim mo. Kaya pag sa summer, syempre walang masyadong mga gulay kagaya ng mga repolyo. Pag nagtatanim ka, syempre kailangan mong i-preserve yun para aabot ng ilang makakain ka pa ng ganun. Kasi dito baliktad, pag bilad mas mahal, kasi siyempre maraming proseso yan, mas mahal ang bentahan. Katulad nito, pag matuyo na ito, alam mo ba kung magkano ang mahal ng kilo nito? Kahit hindi siya matuyo, kahit fresh, mahal ang bentahan. 200 plus ang kilo. So sa isang peraso niyan, magkano yan? Mabigat yan . Kaya yung mga farmer dito parang mapipera pag malawak lang yung taniman mo, mapipera. Pero sa Pinas, nako, binabarat kasi yung mga doon, kaya kawawa. Ito sa amo ko, lang to, pansarili, pamimigay sa mga kaibigan, ganyan. Yung amo ko hindi naman nagbebenta, pansarili lang to. Yan, magpre-preserve siya para next year na naman, aabot pa siya ng mga ilang buwan para may makain. Matagal na naman yung winter. Ganyan sila dito. Sige guys, bye bye na.